Matatagpuan sa ilalim ng C5 flyover ang mga nakahilerang jeep na bumabiyahe sa kahabaan ng Katipunan. Matyagang nag-aabang ang mga tsuper sa terminal dahil nakabatay ang kanilang pagpasada sa Bolahano drawing system. Bagamat walang humpay ang traffic, patuloy nilang binabagtas ang lansangan upang matustusan ang mga pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Isang taon na ang nakalipas mula nang ipataw ang huling araw ng franchise consolidation. Sa kabila ng pagprotesta ng mga hanay ng pampublikong transportasyon, patuloy pa rin ang pag-arangkada ng Public Utility Vehicle Modernization Program na maaaring humantong sa tuluyang pagtigil pasada ng mga tsuper. Una, bali ang probinsya ko talaga taga Quezon, may taga Saria. Yung pinsan ko na ang Kuya Unad, siya ang nagikayat sa akin na pumunta rito. 2018 na punta ako rito. Na ako naman sa pool marunong mag-drive, kaya kinuha niya ako. Dati kong government employee, nag-retire ako ng early retirement. Tapos, kasi ang tatay ko nung una, dito siya naghahanap buhay ng bata pa ako. Kaya napunta ako rito kasi nag-early retirement ako. Ang inisip ko na lang hanap buhay, mag-isang driver. Galing akong Mindanao, sa Buanga, Sibugay. Pumunta ako dito sa Maynila 1989, December. Sa totoo lang, ako inang magsasaka. Sa madaling salita, na-discourage ako pag tanim ng mga palay kasi nagbaha. Sabi ko sa misis ko, Maynila ako, kasi nandito kapatid ko may mga jeep siya Maynila ako, dito lang muna kayo. Pumunta ako dito, nag-aral pa ako ng Maniyo, tinuruan po ng kuya ko, tapos 6 na buwan, nag-driver na rin ako dito, hanggang ngayon. Sa loob ng ilang taon, nakasanayan na rin nila ang buhay tsuper. Bago pa man sumikat ang araw, tumutungo na sila sa paradahan upang pumasada sa mga rutang Balara Katipunan at UP Campus Kmart. Ngunit dahil gipit sa oras at mahigpit ang trapiko, kinukulang sila sa oras para kumain. Kabilang narito si Mang Ferdy, isang higit 50 anyos ng tsuper na nakakakain na lamang sa gitna ng biyahe habang naghihintay ng mga pasahero. Sa umaga, gigising ako ng 2 o'clock para mag-prepare, maliligo, mag-aayos ng uniforme ng driver, at pupunta ako dito sa Katipunan ng 4 o'clock para check upin ko naman ang aking jeep para maging maayos ang mga pasahero na walang aberya maghapon. Tapos mag-uumpisa ako bumiyahe ng 4:30. Ayun nga, tuwing umaga, alas 4, bubula kami. Kung pang-ilang ka sa pipila sa terminal, kasi may first trip, second trip, ganon. Umaga, bola. Tapos kung pang-ilang ka, biyahe ka maghapon. Sa panahon ngayon, medyo mahirap ang sitwasyon namin kasi nandito kami sa depot namin, naka-standby. Lumalabas kami ng parking area namin para kumain ng almusal, tanghalian. Pag may pasok kami sa UP hanggang alas 3 ng hapon. Tapos after ng alas 3 ng hapon, doon pa lang sa Ricarte, U-turn na kami, hindi namin napasok sa loob. Hanggang alas 10 na ng gabi yun. Ganun lang ang routine namin araw-araw. Minsan, maabot ako ng 9 o'clock. Darating ako sa bahay ng 10:30 o kaya, kasi hindi naman ako taga Quezon City. Sa loob ng isang araw na pamamasada mula alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, kumikita ang mga tsuper ng 1,000 piso mula sa tig-13 minimum na pamasahe sa jeep. Usual average, tama lang. Hindi naman kasi araw-araw parehas ang kita ng mga driver, pero napakain ko yung pamilya ko, yung ibang anak ko, napaaral ko. Malaki yung kinikita namin dati. Dati, boundary kami ng 500, 600. Ang kinikita namin yan, kulang-kulang 2,000. Ngayon, medyo mahina na. Wala na, pinasok kami ng mga bus dyan. Ngayon, malaki ang pinagwawala. May 1,000. Tuwang-tuwa na kami, makalibo kami ngayon. Dumadagdag pa sa kalbaryong pasan ng mga tsuper ang pagbuhos ng malakas na ulan. Dahil mas kakaunti ang pasaherong sumasakay, matumal din ang kita. Pag yung malakas ang ulan, nababawasan yung pasahero namin kasi yung iba hindi papasok. Sa biyahe namin, umaasa kami, lalong-lalo na sa mga estudyante. Kasi ang
Karamihan naming pasahero, puro estudyante na pumapasok sa Ateneo, Miriam, UP Campus. Apektado talaga kami doon kasi ang pasahero hindi naman masyadong magbubuk na lang yung iba sa mga Grab. Kasi sa mga jeep, ang alam nyo naman ang jeep na open ng niyan, na rin sila na mabasa. Ano lang kami niyan. Dito lang sa jeep. Kasi malakas ang ulan. Walang babagot. Pag kami na, hindi biyahe. Pero sa isang araw, mga 4 na biyahe, 3. Kasi hindi ka magtyaga, wala eh. Upang matugunan ang mga pangangailangan at lumulubhang suliraning hinaharap ng sektor ng transportasyon tulad ng matinding traffic at polusyon, inilunsad ng Kagawaran ng Transportasyon ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP noong 19 ng Hunyo taong 2017. Alinsunod ito sa Department Order No. 2017-011 o ang Omnibus Guidelines on the Planning and Identification of Public Road Transportation Services and Franchise Issuance. Isa sa mga layuning ibinalangkas sa kautusan ang pagsulong ng sapat, ligtas, maaasahan at likas kayang mga PUV. Itinuturing ng programa na fragmented at individualized ang sektor ng mga tradisyonal na jeepney sapagkat kadalasang single-owned ang mga unit ng jeep. Sa Metro Manila, mahigit 78% ng mga unit ng jeep ang nauuri sa ilalim ng single ownership. Bilang unang hakbang ng programa, kinakailangang umanib ng mga individual na tsoper at jeepney operator sa mga kooperatiba o korporasyon sa tinatawag na consolidation phase. Ang corporation kasi, ang may-ari ng puro operator. Yung sama-samang operator sila ang hindi katulad ng kooperatiba, isang ungat operator nagpasa ng papel, pero isa ang nagmamando, yung pinaka-chairman lang ng kooperatiba. Ngunit pilit na isinusulong ng gobyerno ang pagpapatupad ng PUVMP. Kaya maraming tsoper ang patuloy na umaalma sa panukalang modernisasyon. 2022 ata yun. Kami nag-umpisa doon sa ugnayan. Nauna yung ugnayan eh. Kasi nauna yung ugnayan, ulit itong Tambutso. Yung Tambutso kasi nagiging korporasyon. Bali last December pa nung ipinasa yung mga papel ng kasi kami driver lang eh. Yung member na kami, pag pinasok ng operator namin yun, kasama na rin kami. Ang mga operator din lang may pagbabago kasi may mga bayarin sila. Kaming mga driver, kung ano lang yung mga butaw namin sa terminal, yun lang ang aming obligasyon. Ang sa operator, kung anong kailangan ng korporasyon o kooperatiba na may babayaran sa sila ang Itinakda na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang ika-30 ng Abril 2024 bilang huling araw ng franchise consolidation. Iniulat ng Kagawaran ng Transportasyon na mahigit 86% na ng mga PUV ang sumapi sa kooperatiba o korporasyon upang magpakonsolida ng prangkisa. Kabilang narito ang ilang tsoper sa Katipunan na umanib sa Tambucho Transport Corporation at Ugnayan Cooperative para hindi maudlot ang pagpasada. Ako bilang isang driver, no choice ako kasi operator yung may kagustuhan operator. Kaya kaming mga driver, siyempre kami magbiyahe lang na magbiyahe. Kung saan dalhin ng operator yung jeep nila, hindi kasama kami doon. Sumanib lang yung mga operator ngayon sa inang consolidate na yan, kooperatiba na yan, sumanib lang sila para marehistro. Hindi kasi sumanib, hindi kami marehistro. Wala nang hanap buhay. Tungkol yan sa paghahanap buhay. Ibig sabihin, para maging mapayapa ang paghahanap buhay namin na isang source of income ko para wala kami maging problema. Gayunpaman, ibinahagi ng mga tsoper na hindi sila sang-ayon sa franchise consolidation at napilitan lamang silang magparehistro upang maipagpatuloy ang paghahanap buhay. Asa ngayon, wala dito sa amin. Ang ruta namin ngayon, yung dati pa rin. Yung Katipunan UP. Hindi nga sabing dugtungan, wala, hindi pa naman nangyayari. Sinasabi nilang bagong ruta, halimbawa, Katipunan, dudugtong ka ng Fairview,
dudugtong ka ng East North. Yun ang sinasabi nila, ang pinaliwanag sa amin. Ganun. Pero hindi naman nangyari. Nung unang pagkaalam ko, yung mga may edad na, syempre hindi na nila kakayanan yung sobrang haba ng ruta na ibibigay ng LTFRB kasi ang kailangan na sa modern jeep ay yung mga malalakas pa ang katawan. Yung ibig sabihin, active na active pa. Ako senior na, baka hindi na ako matanggap ng pamunuan ng bagong naka-modern na sasakyan na. Habang nababahala at nag-aalala ang mga tsoper sa kinabukasan ng kanilang kabuhayan, kasalukuyan nang inuumpisahan ang route rationalization kung saan nagbabalangkas ang DOTR, LTFRB at mga lokal na pamahalaan ng Local Public Transport Route Plans sa loob ng 2 taon. Kung isang jeep lang ang operator ka, isang jeep lang. Tapos kung sinasabi nilang 2.4 na ang presyo ng modernized, tapos bibilin lang sa'yo yung dati mong unit ng mga wala pang 100,000. Ilang taon mong bubunuin yun? Yung siraan na ulit yung modernized na hindi ka pabayad doon sa utang na yun. Ang biging gastusin doon, operator talaga. Yung pangkaraniwang driver, mag-aantay lang sila na maging bago ang sasakyan nila, tapos magdadrive na sila. Gaya ko, wala akong jeep, isa lang akong driver. Kung ang operator ko magbabago ng sasakyan, saka lang uli ako dadrive. Kapag oras matuloy, nag-member kami ng 15,000, member pa lang. Tapos kung matuloy, magbigay pa kami ng 40,000. Parang siguro yon, parang down o Ako may isa akong jeep, operator naman ako kung tawagin, pero ayaw ko na. Nagdadasal nga ako, abutin lang, makatapos lang yung kahit 2 kong anak eh. Kasi kung iisipin mo ng desisyon, kukuha ka, magigit 2 milyon. Itong traditional sa'yo na kapag pinalitan nila, may utang ka na. Mamatay na ako noon, hindi ko mabayaran. Ang magiging namin na kinakaharap yan, sa aming mga driver, yung dadating nga sa punto na kami ay, yung minimum na, hindi mo na control yung yung kita mo, nakapix ka na. Hindi katulad ng pag ganitong boundaryhan, pag alam mong okay nang may pansulit ka na sa pamilya mo, pwede ka na magpahinga ng maaga. Pero doon sa pag dumating yung time na modernized na yun at minimum na ang mga driver, kayod ka rin, kayod, may oras yun. Dadating yung time na pagka-modernized ng ganyan, yun ang iniiwasan namin yung parang nasa kumpanya ka. Kaya nga kami sa lansangan, yung wala kaming amo na kundi operator lang Pero kung minimum ka na, ungat may benefits, kaya lang, control ka Ang sa akin ay matagal na namin panawagan sa gobyerno kung ba ang layunin lamang ng gobyerno ay para ayusin yung ating public transport, mas dapat napaunlarin natin yung ating bukali, yung ating mga manggagawa. Dahil sa lahat halos ng probinsya sa ating bansa ay may gumagawa ng public transport. Bakit hindi ito ang suportahan ng gobyerno? Dahil sabi nga natin, nasa Pilipinas yung mga hilaw na sangkap para makapaglikha ka ng public transport Bakit ang hindi unahin ng gobyerno ay yung magtayo tayo ng sarili nating industriya ng makina at bakal dito sa ating bansa. Sapagkat nasa atin ang tanso, nasa atin ang aluminium, nasa atin lahat Sabi nga natin, lahat ng pangangailangan ng isang sasakyan nasa Pilipinas. Kasi pag tayo lumilikha ng ating public transport, magduduwal yan ng trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa. Hindi katulad sa ngayon na ang sa balangkas ng modernization ng gobyerno ay umangkat ng mga modern na sinasabi nila sa ibang bansa, si China at saka si Japan, na kung saan ito naman nag-resolve si Japan. Patuloy pa rin ang laban ng tsoper at commuter sa kalsada. Sila ang pangunahing apektado, ngunit hindi kasama sa pagbubuo ng mga desisyon gaya ng mga driver na araw-araw na naghahatid ng mga estudyante at trabahador sa ilalim ng tulay ng C5. Dati sumasali kami diyan. Napunta kami Mindiola. Pero nitong time na bandang huli na, kasi hindi na nabibigyan ng permit, pinuhuli na kami, butit napapakausapan lang ng mga estudyante. Anong nangyari? Sa ngayon, hindi na kami sumasama. Meron po ba kayong mga ganong experiences or mga kakilala niyo po? Meron ako experience pero hindi ko nasasabihin. Kasi mahirap. Hindi naging madali para sa mga tsoper na ipaglaban ang kanilang mga panawagan ukol sa planong modernisasyon sa transportasyon. Talaga, sa totoo lang, kahit sinong tanungin, ayaw nila, kahit kami, ayaw namin ang modernized. Yung
Anong yan? Kasi nga, katulad nun, makokontrol na kami ng mga ano. Tapos, sa mga arkilahan, hindi ka na pwedeng kasi ano na yun. Kailangan fix ka na kung saan kayo ikot na ruta. Itong mga ganitong jeep na traditional, kahit saan mo dalhin yan, basta may permit ka lang na ano. Sana hindi na niya ituloy yung mobilization kasi hindi talaga kaya namin yan. Ang sa totoo lang, ang mga jeepney driver, jeep operator, walang mayaman. Walang mayaman sa jeepney driver, jeep operator. Parang ano lang kumbaga, kung may mga anak ka, tama lang pang paral, pangkain. Ganun lang. Kagaya sa akin, matanda na ako. Mga-apply ako, matatanggap pa kaya ako. Yan nga pinagdadasal ko sa Panginoon na makatapos lang yung anak ko, kahit dalawa lang, kahit yung bunso na lang yung matira. At ituloy, peace out nila tong jeep, palitan ng mobilization. At least may tapos na akong anak, tulungan lang nila yung bunso ko. Mag-ano na lang ako dyan, magtinda ng bananakyo. Hindi ko na kaya mag-apply at wala nang tatanggap sa akin. Kahit kayo mayaman, tanggapin ako ng mga mayaman na yan. Mag-apply ako driver. Wala na yan, bangga ka pa yan. Wala na. Sa patuloy na pag-arangkada ng PUVMP, maraming buhay ng tsuper ang nasasagasaan. Bagamat na ipatupad ang programang ito sa ngalan ng progreso, tila nakakalimutan ito ang boses ng mga manggagawang apektado sa usaping transportasyon. Sa halip na umusad ang kanilang kabuhayan, tila paatras ang biyahe patungong modernisasyon. Kalakip ng mga makalumang jeep na namamasada sa Katipunan ay ang mga tsuper na umaasa sa kanilang kabuhayan para tustusan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang tunay na pampublikong transportasyon na maituturing na makamasa ay nagsisimula sa pagpapatupad ng mga patakarang ganap na natutulungan ang mga taong nakaupo sa likod ng manibela.